sakit. My God, why have you forsaken me? For the first time in eternity, the Son felt separation. Not because he sinned, but because we did. He was abandoned. So you will never be. Lahat ng kasalanan nila, galit, hingga, kasinungalingan, karumihan. Ako ang dahilan kung bakit siya naging ngayon. Sa sandaling yun, si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin na nakasulat sa 2 Korinto 5, verse 91. Lord, nasaan ka? Bakit ang layo mo? Nag-pray naman ako. Nag-isip naman ako. Pero bakit ganito pa rin? My life feels so empty. Bakit iniwan mo ako? Ito mo sa iyo! Nagpapaalam ka na naman! Di ka naman ang Diyos! Iwan ka na to! The silence you hear, he already experienced. The abandonment you cry about, he already carried. Sa cross, naranasan ni Jesus ang paghihiwalay na dapat tayo makaranas para hindi natin maranasan eternal separation from God on that cross. He felt the weight of every hidden sin, every secret guilt, and every shame of this generation. Ang sigaw ni Jesus ay hindi pagtatapos. Ito ay pagtupad sa propesiya na nakasulat sa Psalms 22. At pagkatapos ng kadiliman, may tagumpay. Dahil iniwan siya sandali, hindi na tayo kailanman iiwan papakailanman. Mga kapatid, yung sigaw ni Jesus na, my God, why have you forsaken me? Yun ay simpleng salita ng sakripisyo. At higit sa lahat, ito din ay sigaw ng pag-ibig niya at paalala sa atin. Alam mo, maraming beses sa buhay natin, parang tayo si Antoinette, na sinasabi natin, Lord, nasaan ka? Lord, iniwan mo na ba ako? Pero ang totoo, ang pakiramdam ay hindi palagi katotohanan. Na ang katotohanan ay ito. Ang nakasulat sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you, nor forsake you. Kung may sandaling mang nakaramdam ka ng nag-iisa ka sa buhay, alalahanin mo, may isang sandali sa buhay ni Jesus na siya ay nag-iisa sa krus upang tayo ay hindi kailanman maiwan. Hindi ka iniwan sa problema mo, hindi ka iniwan sa kasalanan mo, at higit sa lahat, hindi ka iniwan sa sakit mo. At kung ikaw man ngayon ay nakakaramdam ng pain, guilt, confusion, separation from God,
ka pababayaan. At higit sa lahat, hindi ka susubuan ng Diyos. Ngayong umaga, alalahanin po natin, huwag po natin ibase ang ating pananampalataya sa kung ano ang ating nararamdaman, kundi ibase po natin ito sa ginawa ni Jesus sa krus.